Kay Agent Jonathan Morales po, bakit po kaya sa tingin ninyo kayo ay na isama sa kategory ng pagiging pogo or narco vloggers ng House of Representatives? Ayun ang tanong ko no? Dahil mukhang baliktad, Dahil kung titignan naman natin na talagang ang kinu-question natin dito ay yung involvement nitong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at ng kanyang asawa dito sa illegal drug trade. At ganun din dun sa paggamit nila ng ipinagbabawal na gamot. At ito ay mayroon akong mga ebidensya at ito talagang pinaninindigan ko na itong si Bongbong Marcos ay talagang gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Kaya nga dapat dito ang pinag-uusapan yung involvement ng mag-asawang Marcos sa illegal na droga, hindi doon sa mga vlogger na katulad namin na binibintangan kami na kami ay pinoponduhan ng mga drug lord. Baliktad Matinding akusasyon po yan mga ka-reaction. Kung talagang itong si Bongbong Marcos at si Lisa Araneta ay walang kinalaman sa ipinagbabawal na gamot na ngayon po ay hayagang binulgar ni Agent Morales, ay pwede po siyang kasuhan no? Pwedeng kasuhan si Agent Morales. Pero Bongbong Marcos, o Lisa, bakit hindi nyo kasuhan yan? Nasa Pilipinas lang Kasuhan nyo, meron daw siyang ebidensya. O di ba? Kung meron, ba't hindi nyo kasuhan? Takot kayo, ganoon. Di ba mga ka-reaction, siguro totoo yung sinasabi ni Agent Morales, Asa siya, si Barbers? Barbers, kasuhan nyo, o libelous. Di ba? Meron daw siyang ebidensya. Kay Barbers, wala ka bang ebidensya? Wala. O, ako hindi ako naniniwala, pero baka meron kang ebidensya. Namo. Di ba mga ka-reaction? Lahat ng mga kongresista na nagboto kay Sara Duterte para ma-impeach, humanda kayo sa next election, ha? Nakita namin ang mga pangalan, mga walang hiya, mga walang konsensya, mga traidor, mga magagamit. In-impeach nyo si Sara, pero kayo tinulungan, no? Nasaan ang mga konsensya ninyo? Umanda kayo sa next election, ha? Ipagkakalat ko talaga sa vlog ko na hindi kayo... Oy, kamusta daw sabi ni Kong? Pinabibigay ni Kong para daw sa'yo. Saan galing to? Regalo galing kay Kong. Kay Kong? Ang dami Pero minsan, isipin din natin na hindi lang ginawa yun siya ng mga kongresista para sa mga sarili nila at sa sariling kapakanan nila. Minsan, ginagawa nila yon para sa ng Pilipino at hindi tayo malulong sa mga kasinungalingan. Kasi kung makikita natin, may kasalanan naman talaga si Sara. Not everyone is perfect naman. So, normal lang kay Sara na may kasalanan. At syempre, nasa batas yan na kung sino ang kailangan i-impeach talaga. So, wag natin siraan ang mga kongresista na nagpirma. Kasi sa dami-dami ng mga ginawa nila, isipin natin ang mga programa, ang mga tulong na ginawa nila sa bayan natin. Tapos sa isang pagkakamali lang, kailangan talaga natin kalimutan ang lahat ng mga magagandang ginawa nila. Ganun ba talaga ang tunay na magandang Pilipino? Di ba hindi? So isipin natin ang mga programa nila at kung ano ang mga naitulong nila sa atin. No? May kasalanan din kasi si Sara. Alright, reaction, TVPS, nagbabalik reaction. Napakaganda po ng mga pag-uusapan natin ngayon ng mga ka-reaction na yun, isa pa yun po sa pag-uusapan natin na kung saan nabayaran ba, nagkaroon ba ng bigayan sa mga pumirma. Yan po yung maraming mga haka-haka sa paligid natin. Pero bago po natin simulan ang ating napakaganda reaction video, as usual, wag po ninyong kalimutang mag-subscribe. Nakikita po ninyo ang ating silver play button, Reaction TVPS. Thank you, President Mayor Duterte. Tayo lamang po ang vlogger, Filipino political vlogger na nagpasulat sa pangalan ng isang pangulo na katulad po ng #1 president in the world, President Mayor Rodrigo Roa Duterte. Alright, like, share, and subscribe. Share ang ating video, di ba? Share na po natin ang ating video. O, pakinggan muna po natin. Totoo po kaya na nagkaroon ng bayaran? Yung bayaran, yung bigayan. Ganoon, bibigyan ka ng pera. Pirma. Totoo po kaya yun, di ba? Meron po akong ipapakitang picture sa inyo, pero hindi po ito verified. Nakuha po natin ito sa internet. Pero katulad po na sinabi ko,
Hindi po ito verified at ayan po mga kareaksyon. The working congressman, yan po, after posting the name of those who voted yes to impeach Vice President Sara, I received many messages from friends and relatives asking why. To save time, I'm addressing in here. After, ayan po, I voted yes because it was the right thing to do. BP Sara and her family must be held accountable for their wrongdoings. I admit I once supported the Dutertes, but Speaker Romualdez and President Bongbong Marcos opened my eyes. The truth is clear. The Dutertes are just using us. They are not the good leaders we once believed them to be. To my supporters, I know you stand with me. Rest assured, the ayuda is coming. After we voted yes, Speaker Romualdez provided additional budget, allowing us to give even more assistance to the people. This is just the beginning. Accountability and real service will continue. I stand by my decision. Honorable Lord Dan Suwan, 1st District of Cagayan de Oro City. Namo. Yan po, hindi po ito verified, pero ayan po, nakasulat po dyan, the working congressman. So, ibig sabihin, meron pong tinatawag nating quid pro quo. You give, I give. Ganoon. Namo. O yan po hindi po verified yan. Paki-verified na lang kung talaga sinabi po yan ni Honorable Lord Dan Suwan. Ibig sabihin, nagkaroon po ng Namo. bigayan. Alright. O, pakinggan po natin to ito munang mainit na balita. Ito muna po mainit na balita ang ating pakikinggan. Ang pagpirma nila sa impeachment. Itinanggi ng mga kongresista na may kapalit na ayuda ang pagpirma nila sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Hindi rin naman nila pine-pressure ang Senado upang agad umaksyon sa inendorso nilang articles of impeachment. Ito ang balita ni Rosalie Cos. As one of the prosecutors, I won't point fingers to anyone. Na-transmit na namin sa Senado at we won't put pressure on the senator judges and we won't put pressure on the Senate to convene as an impeachment court. It's just that the Constitution provides for the trial shall proceed forthwith. Mariing itinanggi ni Cagayan de Oro 1st District Representative Lord Dan Suwan ang kumakalat na impormasyon sa social media na may kapalit na ayuda ang pagpirma niya ng yes sa ika-4 na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa mga kongresista na lumagda sa reklamo, mula nang i-endorso nila ang articles of impeachment sa Senado, marami ng fake news ang kumakalat kaugnay nito. Kabilang na ang aligasyong may kapalit na ayuda o pondo ang kanilang paglagda sa impeachment complaint. Propaganda po yan ng kalaban ko. Wala kaming nakuhang anything. Wala pong pinangako si Speaker. Pinabulaanan din nila na diversionary tactics ang impeachment sa mga ibinabatong aligasyon laban sa 2025 national budget. This is not a diversionary tactic to avoid any issue. We continue to urge those who want to investigate other matters regarding Congress and the budget. Hindi nila totoo ang umano'y pamimilit sa mga kongresista para pumirma sa ika-4 na impeachment complaint. Dahil bago pa ang endorsement, nagsagawa na rin nila sila ng political party consultations. This was an independent action. We believe that's done faithfully and truthfully by each member, that they signified their intention and support of the impeachment complaint based on the merits of the case and nothing more. Kabilang sina Congressman Defensor at One Rider Party List Representative Rods Gutierrez sa 11 House prosecutors para sa nakaambang Senate impeachment trial ni VP Duterte. Nantanungin naman kung sino ang mga tumulong sa pagbuo ng ika-4 na impeachment complaint, sagot ni Gutierrez.
Well, from our understanding with the same parties, it would be our party leaders po. Samantala, bagaman naniniwala ang mga kongresista na dapat magsimula na ang Senado sa pagdinig ng articles of impeachment laban kay VP Duterte, iginagalang nila ang desisyon ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Ito ay matapos ipahayag ni Senate President Francis Chis Escudero na sa June 2, 2025 na nila maaasikaso ang impeachment complaint na iniendorso sa kanila ng Kamara. So it's up to how the Senate will define and will act on the wordings of the Constitution na sinasabi po shall act forthwith. As far as we are concerned, we take that as immediate and urgent. Habang hindi pa sumasapit ang impeachment trial, paghahandaan ito ng itilagang House Prosecution Panel. Magsasagawa rin anila sila ng information campaign para malaman ng publiko ang proseso ng impeachment. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Itinanggi po yun ni Congressman Suwan, si Lordan Suwan. Siyempre dapat maging patas po tayo sa pagbibigay po ng mga komentaryo. Pero dito, kayo ba ay naniniwalang ito ay galing kay Congressman Suwan or galing sa kanyang kalaban? Pero malinaw po dyan, ayan o, Lordan Suwan, ayan o. O, malinaw po ha, the working congressman. Galing po yan sa isang page na ang pangalan niya ay the working congressman. So, imposible pong makapagsulat sila sa kanyang page na ganyan, you know. So, kayo na po ang bahalang umusga. Ha? Tignan po natin ang kanyang the working. Tignan po natin mga kareaksyon ha. Kung meron po siyang meron po siyang nakasulat sa kanyang wall. The working congressman. Oh. Ibig sabihin, yung ibang congressman hindi working Oh, the working congressman. Oh. Asan ba yan di ba? The working congressman. Wala, parang wala na yung page niya eh. Parang tinanggal po yung page, the working congressman. Oh. Wala po akong nakikitang the working congressman. Oh, di ba? Working, di ba? Wala eh. Wala po tayong nakitang the working congressman. Is either tinanggal ang account, tinanggal ang post, hindi natin alam. Basta't wala po yung the working congressman. O, dako na po tayo ngayon dito kay Agent Morales, Ito pong si Agent Morales. Idol ko to, napakatapang nito eh. Diba? Ayan po. Okay, rolling ako, pero okay lang. Magandang umaga po, Attorney Badong, Agent Jonathan Morales. Ano po ang inaasahan natin ngayon, Attorney Badong? Ang clients po natin won't be attending yung hearing before the House because we have raised issues with regard to the invitation, and for the purpose of such, that's why we will be filing a petition as approved by Sir Jonathan Morales, questioning the validity and constitutionality of the said invitation in aid of legislation. Kay Agent Jonathan Morales po, bakit po kaya sa tingin ninyo kayo ay isama sa kategory ng pagiging pogo or narco vloggers ng House of Representatives po? Yung nga rin ang tanong ko dahil mukhang baliktad dahil kung titignan naman natin na talagang ang kinu-question natin dito ay yung involvement nitong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at ng kanyang asawa dito sa illegal drug trade at ganun din dun sa paggamit nila ng ipinagbabawal na gamot. At ito ay mayroon akong mga ebidensya at ito talagang pinaninindigan ko na itong si Bongbong Marcos ay talagang gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Kaya nga dapat dito ang pinag-uusapan yung involvement ng mag-asawang Marcos sa illegal na droga, hindi doon sa mga vlogger na katulad namin na binibintangan kami na kami ay pinoponduhan ng mga drug lord. Baliktad
Hindi kaya kayo ang pinopondohan para kami ay sirain. Yun eh. Matapang po ninyong hinaharap ito at we all know kung ano na po ang naging pattern ng pagdinig sa Kongreso ng mga ganitong committee hearing. Handa po ba kayo sa pangalawang pagkakataon ay ma-cite in contempt na una nang nangyari sa inyo sa Senate, dito naman sa House of Representatives? Oo, nakahanda talaga kami, no? Lalo na. At ito, talagang inaantay ko yung pagkakataong ito. Kaya lang, pumasok itong ating legal counsel at sinabi nila, tignan muna natin itong avenue at para matiyak natin yung constitutionality dito sa proceedings na ito na ginagawa, sapagkat kitang-kita naman na mismong rules of procedure nila binabiolate nila, hindi nila iniintindi. Kumbaga sa meron silang rules of procedure para doon sa doon sa pagkakandak ng inquiry in aid of legislation, pero sa nakikita natin may mga precedents kung saan katulad nung ginawa nila doon kay Colonel Grijaldo na kinontempt nila, talagang lumalampas sila doon sa pagpapataw ng parusa sa mga resource persons na kinokontempt nila. Kaya ito yung kaya mas maganda rin talaga na sundin natin yung mga pagpapile ng mga petition para questionin yung legality o constitutionality ng mga ginagawa nitong mga mambabatas na ito. Sir JM, wala na pong duda sa amin yung tapang mo at yung iyong paninindigan sa iyong pinaniniwalaan. Pero ano po ang take na inyong pamilya na sa pangalawang pagkakataon ay maaari niyo po silang mailagay ulit sa alanganin, kagaya ng unang pagkakataon na nangyari ito sa inyo sa Senate? Alam niyo, nakakalungkot nga, pero pikit mata at talagang sarado ang tenga kapag katungkol doon sa mga pakiusap ng aking pamilya, sapagkat sa mga pagkakataong ganito mas nananaig yung yung sigaw, yung boses ng taong bayan, sapagkat kung sa pamamagitan ko ay isa ako sa magiging bahagi o gagamitin ng taong bayan para magkaroon ng katarungan, talagang mas pipiliin ko kaysa sa pamilya yung taong bayan. Mensahe niyo po, sige, yan. Di ba, nakakasaludo sila, nakakabilib sila yung kanilang mga paninindigan, no? Yung kanilang paniniwala na dapat magkaroon ng katarungan ang ginagawa ng panggigipit, pang-abuso, panglulustay ng kaban ng bayan, katulad ng ginagawa nila kay Tatay Digong, katulad po ng ginagawa nila kay VP Sara Duterte, katulad ng mga ginagawa nila sa ating mga kaibigang mga vloggers na nagbibigay lang naman sila ng kanilang mga opinyon, nagbibigay sila ng kanilang mga kuro-kuro, nagbibigay sila ng kanilang mga paniniwala, paninindigan, at ngayon po sila po ay nahaharap sa isang sitwasyon na pwede po silang ma-cite in contempt. Anong klaseng gobyerno meron tayo? Tatawagin ka sa Kongreso upang umingi ng opinyon. Ayaw mo, sa-citing contempt ka nila. Ano yun, di ba? Di ba dapat kung ayaw mo sumama sa kanilang in aid of the legislation, di ba wala silang magagawa? Kasi wala ka namang kasalanan eh. Di ba? Ngayon, kung may kasalanan ka, di magsampa sila ng kaso sa tamang korte. Pero dito, halimbawa, in-invite ka ng Senado o ng Kongreso, hindi ka sumipot dahil ayaw mo makisawsaw sa kanilang mga pinag-uusapan, ayaw mo makisawsaw sa kanilang problema. Ang problema nila, problemahan nyo, ayaw ko makisawsaw dyan. Ang gagawin po nila, show cause order kanila, as if naman mga ka-reaction, talagang mga kriminal ito, as if naman talagang dapat kang umattend doon. Kung busy ka, kung may gagawin ka sa araw na yun, kung may personal na aktibidades ka, kaya isasacrifice mo yun para dun sa gusto nilang mangyari. Ang daming tao naman dyan. Tawagin nila yung mga mainstream media, tawagin nila yung mga ibang vloggers. Bakit sinisingle out nila ang mga vloggers na supporter ng mga Duterte? Sa 37 daw na 40 na vloggers, 3 lang daw yung hindi pro Duterte. 3 lang ang in-invite nila.
At yung isang attorney pa na pangalan niya yata yung Turotot, ang pilit niya, hindi ko alam, nakalimutan ko yung pangalan ng attorney na yun. Attorney Turotot yata. So, siniting contempt siya ni Congressman Marcoleta dahil tinawag si Congressman Marcoleta na mapanlinlang para mambubudol, gano'n. Kaya dito mga kareaksyon, masakit mang isipin, masakit man tanggapin, talagang tayo po ay pinamumunuan ng hindi po alam ng ating sambayanan kung tayo ngayon ay nabubuhay na sa isang diktador na gobyerno. Tuloy po natin. Ito na ngayon. Sa mga member ng Quadcom, Agent Jonathan Morales, bilang dating kagawad ng Philippine Drug Enforcement Agency, may umabot ba sa radar nyo na isa sa mga ito, ilan sa mga ito, ang gumagamit din ng ipinagbabawal na gamot? Alam niyo, sa totoo lang, opo. At ito ay nandoon sa PIDEA database, nandoon sa NDIS yan. Ayoko lang na manggaling sa akin, pero kung magkakaroon ng pagkakataon sana, mismo itong Quadcom o Tricom, bakit hindi nila subpinahan Naku po. ng Duces Tecum, itong PIDEA para i-produce itong mga yung mga information o yung mga classified information Naku po. para kahit na tawag dito yung ang tawag doon yung secret na conference, executive session, makita nila, mapatunayan nila sa mga bata nila na nandun yung pangalan nila. Naniniwala ka ba na itong ginagawa ng Quadcom ay pinopondohan na rin ng mga sindikato ng droga na nasagasaan ng anti-drug campaign ni PRRD? Matagal na, sapagkat ito yung pagkakataon nilang gantihan si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil nga talagang napila yung negosyo nila. Sa mga nangyayari lang ngayon, makikita na atin kung sino-sino dito sa mga politiko rito ang mga narco-politicians. Naku po. Ito rin yung mga sumusupil sa karapatan ngayon ng mga vloggers. Sila itong mga nasasagasaan. Kaya nga lahat ng mga nasasaktan sa mga inilalabas ng mga vloggers, kayo mismo yung mga narco-politicians, kayo rin yung mga nakikinabang dyan sa Pogo operations. Huwag kayong mga ipokrito, mga punyeta kayo. Naku. Naniniwala po ba kayo? Naku po, mga punyeta. Matalim po. Alam po ninyo, dito ako nabilib dito sa tao na to Wala siyang takot. Dati pong PIDEA agent yan by the way. PIDEA agent po yan, alam po niya na ito dito. Pagkakataon ay maaari nyo po silang mailagay ulit sa alanganin. Quadcom o Tricom, bakit hindi nila subpinahan ng Duces Tecum itong PIDEA para i-produce itong mga yung mga information o yung mga classified information para kahit na tawag dito yung ang tawag doon yung secret na conference, executive session, makita nila, mapatunayan nila sa mga bata nila na nandun yung pangalan nila. Naniniwala ka ba na itong ginagawa ng Quadcom? Di ba, yung pangalan daw ni Marcos Jr. tsaka ni Palaka. Quadcom o Tricom, bakit pakiusap ng aking pamilya, sapagkat sa mga pagkakataong ganito mas nananaig yung yung sigaw, yung boses ng taong bayan. Naku Sapagkat kung sa pamamagitan ko ay isa ako sa magiging bahagi o gagamitin ng taong bayan para magkaroon ng katarungan, talagang mas pipiliin ko kaysa sa pamilya yung taong bayan. Naku. Mensahe nyo po, sige, i-add ko na ngayon. Sa mga member ng Quadcom, Agent Jonathan Morales, bilang dating kagawad ng Philippine Drug Enforcement Agency, may umabot ba sa radar nyo na isa sa mga ito, ilan sa mga ito, ang gumagamit din ng ipinagbabawal na Naku po. Alam niyo, sa totoo lang, opo. At ito ay nandoon sa PIDEA database, nandoon sa NDIS yan.
Ayoko lang na manggaling sa akin, pero kung magkakaroon ng pagkakataon sana mismo itong Quadcom o Tricom, bakit hindi nila supinahan ng Duces Tecum, itong PIDEA para i-produce itong mga yung mga information o yung mga classified information para kahit na tawag dito yung ang tawag doon yung Executive session. secret na conference, executive session, makita nila, mapatunayan nila sa mga bata nila na nandun yung pangalan nila. Oh, di ba? Naniniwala ka ba na itong ginagawa ng Quadcom ay pinopondohan na rin ng mga sindikato ng droga na nasagasaan ng Siyempre. campaign ni PRD? Matagal na, sapagkat ito yung pagkakataon nilang gantihan si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil nga talagang napila yung negosyo nila. Naku Sa po. mga nangyayari lang ngayon, makikita natin kung sino-sino dito sa mga politiko rito ang mga narco-politicians. Naku Ito po. rin yung mga sumusupil sa karapatan ngayon ng mga vloggers. Oh my goodness. Sila itong mga nasasagasaan Kaya nga lahat ng mga nasasaktan sa mga inilalabas ng mga vloggers, kayo mismo yung mga narco-politicians, kayo rin yung mga nakikinabang dyan sa Pogo operations. Huwag kayong mga ipokrito, Naku mga po. punyeta kayo. Naniniwala po ba kayo sa hustisyang maibibigay ng pagsusumiti natin ng petition ngayon sa Supreme Court? 50-50. Pero sana ibase nila doon sa doon sa mga jurisprudence o doon sa talagang matalinong pagtatasa na ito makita nila na talagang merong paglabag. Makikita naman talaga nila yan dahil merong rules of procedure na hindi ginagalang. Okay, thank you very much po. Naku po. Yan po ang sinasabi natin. Yan po ang sinasabi natin mga ka-reaction. Katulad po ni Agent Morales. Tingnan nyo talagang Duterte fist pa. Katulad po ni Agent Morales mga ka-reaction. Talagang kaya po niyang isugal ang kanyang sariling pamilya, kapakanan ng kanyang pamilya. Di po ba mga ka-reaction? Meron po tayong bonus na video. Ito po. Panoorin po natin. Evening, Kakailian. Gusto ko lang po i-address ang balita na may encounter kaninang umaga. I have spoken of course to OCD and the Philippine Army. At totoo nga po that there was a very minor urgency this morning at 9. But worry about, these are urgents that seem to have crossed from Abra. Hindi ko po alam kung... Ako po ay nagre-react lang sa video na ito. Kilala po ba ninyo itong tao na to? Namo! Di po ba, hindi ko po alam ang nangyayari. Sa oras na ito, ako'y napapuzzle. O, tingnan po natin. And crossed our border sa Nueva Era to Anak po yata ito ni Jaime Marcos Kung hindi po ako magkakamali, anak ito ni Jaime Marcos pick up Gobernador yata to, gobernador. some food supplies. But nothing to worry about. It seems they to Abra and the army is on top of it, and we have full faith their capacity. So I ask that all of our friends and partners at the media please remain responsible in reporting news to avoid public alarm moving forward. But sa aking mga kakailian, do not worry. We are safe. This is no threat to our safety, and I will ensure that all of us are safe and sound in Ilocos Norte. Good night to you all. Have a restful and peaceful night. Just Jagnina.
Evening, Kakailian. Gusto ko lang po i-address ang balita na may Hindi, ako po kasi, meron daw kakailian. Kakailian daw yun. Yung balita, kakailian. Hindi ko alam kung anong kahulugan ng kakailian, ha? no, kaninang umaga. I have spoken, of course, to OCD and the Philippine Army. At totoo nga po that there was a very mild emergency this morning at 9 a.m. But nothing to worry about. These are emergencies that seem to have crossed from Abra and Yan po yung tinatawag natin kakailian. Kakailian po yan. crossed our boundary or border, no, sa Nueva Era to pick up some food supplies. But nothing to worry about. It seems they are on the way back to Abra and the army is on top of it, and we have full faith their capacity. So I ask that all of our friends and partners at the media please remain responsible in reporting news to avoid any public alarm moving forward. But sa aking mga kakailian, do not worry. We are safe. This is no threat to our safety, and I will continue to ensure that all of us are safe and sound in Ilocos Norte. Good night to you all. Have a restful. Naintindihan ko po itong batang to. Alam nyo, itong batang to, ano po yan, kailangan po mabigyan siya ng magandang camera tsaka microphone. Medyo malabo yung camera tsaka yung microphone, medyo mahina po. Yun po ang ibig kong sabihin doon. Kaya mga ka-reaction, maraming salamat muli sa pagsama niyo sa ating napakaganda reaction video. Tandaan po natin mga ka-reaction, yung mga pumirma yung mga pumirma na pro-impeachment na mga kongresista, excuse me po, alamin po ninyo sa inyong distrito kung yung iboboto nyo kongresista ay pumirma siya para ma-impeach si BP Sara. At nasa sa inyo na po yun kung iboboto nyo o hindi. Pero ako kapag ganun, pumirma siya, hindi ko siya iboboto. Kasi ayaw niya yung matinong leader. Diba? Gusto niya si Abante. Namo. Oh. Abante, kumusta ka na? Namo. Namo ka rin. Ba't nagmumura ka? Namo. Namo ka rin. Nagmumura ka eh. Huwag ganyan, Abante. Nagmumura ka eh.